Yan, so pinagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito na kung saan ay nais ko pong magbigay bahagi po ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Especially po nakalipas na po ang 2023 kung saan ngayon po ay nagsisimula na po tayo 2024. Gusto lang ng Panginoon iparating sa bawat isa sa atin na ang 2023 ay alam ko pong maraming minarka sa atin, maraming pagsubok, maraming suliranin, maraming mga bagay na nangyaring hindi natin inaasahan. Dumating sa puntong nagkaroon tayo ng lungkot, nagkaroon tayo ng nawalan ng pag-asa, nagkaroon po sa buhay natin na kung saan ay nais mong sumuko na lang. Dumating po sa punto na alam ko po na parang ayaw mo na parang dumating na po sa puntong ang buhay natin ay wala nang sigla. Ano po, dahil sa mga nangyari o naranasan natin ng 2023, ang dami nating naging malimpasya, ang daming mga nangyari na siyang nagmarka sa ating puso. Ano po, alam ko po na marami tayong pagkakamali, marami tayong nagawang mali, nasabi, naisip at nagawa na minsan kumukonsensya sa atin. Isang mga basura o mga basura na wag na po nating dalhin ngayong 2024. Ano po na kung saan ay ngayong 2024 ay hayaan natin na ang buhay natin ay mayroon na pong panibagong buhay na hindi po natin magagawa kung wala ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ano po, sa buhay po natin na nakalipas, tapos na po iyon. Kung saan po mas masarap magsimula ngayong 2024, hindi pa naman po tayo nakakalayo na kung saan ay nakasuko yung buhay natin sa Diyos. At for any decision, any plan in our lives na kung saan po ay hindi tayo magdidesisyon na hindi natin ito binibigay sa Panginoon. Maniwala po kayo, ang mga desisyon at plano ninanais mong at gusto mong gawin ay magiging matagumpay at maganda kung isinuko mo to sa Diyos at pinanguna mo siya sa buhay mo. Kaya nga po, sa lahat po ng mga manonood, ito po ang salita ng Panginoon sa gabi ito in Isaiah 43 verse 18. Ano po, verse 18 to 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Ano pong nagawa natin? Ano bang nangyari nung 2023 o mga nakalipas kahit kanina po sa buhay natin? Ilibing na po natin sa limot, especially yung mga matagal na pong nangyari. Ano po, alam ko po, minumulto pa kayo, binabangungot pa kayo, ano po, ng nakaraan o ng mga nagawa natin sa buhay na hindi maganda. But God said, ilibing mo na sa limot because you can't move on. Hindi mo ma-enjoy yung bagong taon kung hindi mo ililibing sa limot at kakalimutan ang nakaraan. Ang gusto lang ng Panginoon, humingi ka ng tawad sa Kanya. Ano po, sapagkat ang tao hindi perfecto, nauunawaan po tayo ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon, alam niya dinanas mo, alam niya bigat, alam niya naranasan mo. Ano po, alam ng Panginoon yung limitasyon mo, nauunawaan ka ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, aminin mo sa Kanya, nagkamali ka, makasalanan ka, at patuloy mong patawarin yung mga taong nagkasala sa iyo. Ito ay kaluwagan sa puso mo, especially ngayon 2024, na kung saan po ay mapatawad mo ang mga nakapanakit sa iyo. Ano po, nakapanakit sa iyo at humingi ka ng tawad sa mga nasaktan mo. Masarap po ngayon 2024 na kung saan ay mayroon tayong bagong buhay, ano po, bagong isip, bagong sigla, pag-asa na mayroon tayong Jesus sa buhay natin. Who is Jesus Christ? He is the author and the finisher of our faith. Si Jesus po ang tunay na umibig sa atin 2,000 years ago. He is the God of all creation. Ano po? He is our creator. Alam ko pong kilala niyo si Jesus, ngunit hindi niyo pa siya lubusang kilala. Sapagkat naniniwala po ako na maraming nakakakilala sa Diyos. Ngunit meron tayong doubt minsan, meron tayong pag-aanilangan. Ano po? And the word po na kung saan ay we need to have faith in Jesus Christ alone, na kung saan magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. And 1 Corinthians 5:17 na kung saan po lahat nakipag-isa kay Jesucristo bago nagnilalang. At ang old, ang nakaraan ay tapos na and the new has come. Minsan kaya walang bago sa buhay natin
Dahil wala tayong totoo na pagtanggap sa Diyos at pananampalataya, at hindi mo sumukat na tanggapin si Jesus sa buhay mo ng buong buo. Ano po, mula sa iyong puso, papasukin mo siya at hayaan mo maghari siya sa puso mo. At hayaan mo na mayroon siyang bagong gawin sa buhay mo, sapagkat tayong tao ay wala tayong pwedeng gawin o magagawa na bago sa buhay natin kung hindi tayo nakasuko sa Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, manampalataya at maniwala ka na mahal ka niya, namatay siya sa cross, inilibing, ngunit after 3 days ay muling nabuhay, sapagkat tunay siyang Diyos. Amen? Kaya nga po, sa buhay natin, you need to accept Jesus. If you want a new life, a new mind, a changing life, you need Jesus Christ to your life. Hindi mo masisimulan ng bagong buhay at manilimutan ng nakaraan kung hindi nakasuko ang buhay mo kay Jesus. Kung hindi mo sisimulan yung buhay mo nakasama si Jesus, you need Jesus Christ to your life. And kailangan nating mabago, kailangan magkaroon, mabuhay muli ang ating spirito na siyang mauunawaan ang nais ng Diyos sapagkat siya spirito. Alam ko po na maraming religion, maraming simbahan, ngunit isa lamang po ang Diyos at isa ang tumubos sa atin sa cross at walang ibang pangalan kundi Jesus. Ang kailangan mo lamang po sa gabing ito upang matutunan natin ang totoong pagpapatawad at makalimutan ng nakaraan at matutunan ang mga nangyari sa nakaraan. Ang mga nakaraan ay magbabalik na lamang sa ating alaala at masasabi natin, salamat Panginoon. Bakit? Sapagkat alam natin na sa kabila ng bigat, sa kabila ng sakit, sa kabila ng kapalpakan, sa kabila ng nakagawa nating pagkakamali, tayo pinagtagumpay ng Panginoon sinamahan. Nung time na tayo nadapa, itinayo ng Diyos. Nung time na wala tayong oras sa Panginoon, nandyan pa rin siya para sa atin. Nung time na dumadanas tayo kabigatan, nandyan siya at yumayakap na sa tabi natin. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Totoo yun. He died on the cross for you upang magkaroon ka ng bagong sigla, bagong buhay, upang mawalan ng karapatan sa iyo ang mundong ito, ang kadiliman o si Satanas. Ano po, na ilipat ka mula sa kadilimang buhay mo hanggang papunta sa liwanag at magkakaroon ng liwanag ang buhay mo if you have Jesus Christ of your life, in your life po. Ano po, kaya nga po sa buhay natin na gusto ng Panginoon, ilibing mo na sa limot. Marami kang pagkakamali, kakulangan sa Panginoon, marami kang nagawang kasalanan, maraming kapalpakan, maraming sakit na dumaan sa iyong buhay. Ngunit kayang-kayang baguhin ng Diyos ang 2024 mo, ang buhay mo ngayon, kung isusuko mo to sa Kanya. Ang mga pagkakamali mo ay kayang palitan ng Panginoon ng mga bagong bagay sa buhay mo. Kaya naman, kailangan mo lang yung accept Jesus Christ. Totoo mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. At totoo na patuloy mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. At totoo na patuloy na po na maniwala ka sa Panginoon na mayroon siyang gagawin bago sa buhay mo ngayong bagong taon. Again, ilibing mo na sa limot. Ano man yung mga nagawa mo, ano man yung naranasan mo, patawarin mo. Patawarin mo nakapanakit sa iyo. Kalimutan mo yung bigat ng nakaraan. At sapagkat kung ano man ang iyong naranasan, sabihin mong salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat ng iyon, naging matatag ka ngayon. May natutunan ka ng dala ng nakaraan. Pinatatag ka ng Diyos. At alam kong ngayon ay hinahanap mo ang Diyos sa buhay mo. Wala ka ng ibang dapat takbuhan. Wala ka ng dapat panguwian kundi si Jesus. Ano po, kaya nga kung gusto mo ng bagong buhay ngayong bagong taon, tanggapin at paniwalaan mo si Jesus sa buhay mo. Isuko mong lahat sa Kanya. Unang-unay buhay mo. At lahat ng bigat na naranasan mo, lahat ng sakit, ibigay mo sa Diyos. Maniwala ka. Gagaan ang pakiramdam mo. At ngayong taon, kapag nakasuko ang buhay mo sa Diyos, sasamahan ka niya, pagtatagumpayin ka niya, at bibigyan ka niya ng bagong landasin na kung saan ay hindi katulad ng pangit ng nakaraan mo. Bagong daan na kung saan ay magdadala sa iyo sa panibagong sigla, panibagong pag-asa, at panibagong lakbayin ng iyong buhay na kasama mo ang Diyos. Walang saysayang buhay kung wala kay Jesus. Maniwala ka. Si Jesus ang hinahanap mo at natatanging solusyon sa buhay mo. Si Jesus ang kailangan mong pangunahin sa buhay mo, especially ngayong taon. At pagtatagumpayin ka niya. You will never be the same again. Yung nakaraan mo, hindi na mangyayari ulit. Kapag nakasuko na ang buhay mo kay Jesus,
at pinanguna mo siya sa bawat desisyon ng iyong buhay. Kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Amen po ba? Tayo manalangin naman namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat sa gabing ito. Patuloy kang mangusap sa lahat ng makapanunood dito. Patuloy mo alisin ang bigat, ang sakit, ang kanilang naranasan, dala ng kahapon, dala ng nakaraan. At patuloy, Panginoon namin Jesus, magpakilala ka sa lahat ng makakapanood dito. Patuloy buksan ang kanilang puso at isipan at patuloy kang mangusap sa kanila. Patuloy, Lord God, i-comfort mo sila sa kanilang naranasan at alisin ang bigat, alisin ang sakit, Panginoon Lord God. Bigyan niyo po sila ng panibago sila, kagaanan sa puso at isip nila, panibagong buhay na kasama ka, Panginoon namin Jesus, Lord. Ikaw ang natatanging Diyos at wala nang iba. Ikaw ang katotohanan, ang nagbibigay buhay na walang hanggan at natatanging daan sa kalangitan. Kung wala kay, wala ang tao, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, sa buhay ng tao, walang magagawa ang tao sa buhay nila. Mananatili silang buhay sa kadiliman. Ngunit sabi mo, Panginoon, you are the light of the world. At kapag tinanggap ka namin, ay magliliwanag ang aming buhay. Lilipat mo kami sa panibagong buhay na kasama ka, Panginoon namin Jesus. Ikaw ang tunay na nagmamahal, nagmamalasakit, at tunay na siyang nandyan para sa amin. Hindi namin, Panginoon God, matumbasan ano mang iyong ginawang kabutihan. Ngunit salamat dahil lagi ka nandyan. Inaabot mo kami ng iyong biyaya at habag. Inaabot mo kami ng pag-ibig mo kahit hindi kami karapat-dapat. Hindi karapat-dapat tubusin mo kami, ngunit minahal mo kami. Kaya patuloy ka namin tinatanggap bilang aming tunay na Diyos, Panginoon namin Jesus, at siyang tagapagligtas sa aming buhay. At patuloy niyo po isulat ang aming pangalan sa libro ng buhay. At patuloy po ikaw nang maghari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon namin Jesus. Maghari ka sa bahay namin, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at gabay ng banal na Espiritu Santo. Thank you for the victory ngayong taon. Alam ko pong sasabahan mo rin kami, Panginoon, at pagtatagumpayan, lalo na ngayong nakasuko at isusuko namin ang aming buhay sa iyo. Alam naming babaguhin mo ang pangit ng nakaraan namin para sa magandang bukas, Panginoon namin Jesus. Salamat naman, this is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless po.